God bless you, beloved. Please, sir, Brother Albert. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal na Jesus, sa iyong banal at matamis na presensya, sa iyong banal Espiritu, na iyong pinadama sa mga anak sa hapong ito. Salamat po sa paglangis mo sa mga pag-awitan, sa mga patutuho, sa mga awitin ng Children's Choir, Lord's Choir, Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay, salamat sa mga nagkimatatapat. Sa pag-alang salita, mahal na Panginoong Isus, ikaw pagpala. Sa ganang akin, wala akong magawa, umasalam ako sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless us once again, O Lord, through your word. At aming sinasaway lahat yung nakaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Demons and believe and doubts, kasal. Right now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, para lamang sa ating Diyos na buhay, walang iba, ang ating mahal na Panginoon Jesus. There's no other God but Jesus Christ. Amen? Nag-iisang Diyos ang ating mahal na Panginoon. Kaya lahat ng mga pagsamba para lamang sa Kanya. I like also to give double honor and respect to our beloved pastor, evangelist, Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet or loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. I'd like also to greet the beloved in-laws, our beloved Mr. Pauls. Good afternoon po sa inyo, pari naman na Pinoon. Sa ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, sa ating control, sa webcast, sa ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat, mga bisita natin, at sa inyo lahat ating mga ginigiliw na kapatiran, magandang hapon po, pwede nating mahal na Panginoon. And happy Father's Day. Una sa lahat sa ating ginagalang mahal na pastor. Amen? Kitang-kita ko how our beloved pastor cares for the family of God. Talagang huwaran na ama, hindi lamang sa ama sa laman, ama sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? And of course, happy Father's Day rin po sa ating beloved Minister Pogs at sa lahat ng mga manugang ng ating mga pastor na mga father na rin, mga apo, mga father, happy Father's Day. At sa lahat, mga manggagawa, mga preachers, sa mga kapatiran, sa inyong lahat, na mga father nandito, happy Father's Day. Amen? Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kindly read sa ating pag-aralan sa banal na kasulatan, the book of John, chapter 9, verse 31. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 9, ang talata po ay 31, mga minamahal. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Dadapot kung ang sinumang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakikinggan niya. Amen. Sensya na kayo na mahal, namamaos ako. Dahil natuyuan tayo ng pawis, halos wala, may mga plema, pinamahal. Pero hindi yan makahadlang sa ating pagtupad, sa utos sa atin ng mahal na Panginoon. Ipangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Kung ako lang masunod, gusto ko magpahinga. Ayaw ko muna mangaral, pero talagang yun ang utos sa atin ng mahal na Panginoon. Kanina napakahina ng katawan ko, pero pag tayo ko dito, bigla akong lumakas. So it is the command of God to go and preach the gospel to every creature. Pangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng tao.
Kasi hindi lahat po na nangaral Ebanghelyo ay galing sa Diyos. Amen ba, minamahal? Malalaman mo na ang nangangaral ay galing sa Diyos dahil sasama ang kapangyarihan ng Diyos. Gagaling ang sakit ng mga tao, magbabago ang mga tao. Dating may mga bisyo, dating adik, dating makasanlibutan, masamang ugali, ngunit nung narinig ang gospel na dinala ng tunay na mensahero sa Panguna natin mga pastor, binago ang kanyang buhay. That is the true gospel of Jesus Christ. Tunay na ebanghelyo. Kasi nagkalat ang daming reliyon sa mundo. We will be reading that later, na ang daming mga bulaang mga aral. Sorry to say, sa mga nakikinig sa inyo, mga ibang mga ngaral, sorry to say, maraming nagkaalat sa buong mundo, mga bulaang mga ngaral. Inagpala ka po nakarating ka dito dahil nandito ang kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, totoo ang pinangaral dito. Hindi salita, kasama ang kapangyarihan ng Diyos, magbabago ka. Plus, magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Di ba? Beloved Sister Maureen Dalawan kanina, kung narinig ninyo, pakinggan niyo mga patotoo. Lalo ng mga baguhan, kayo nanonood sa inyong mga, sa webcast natin, minamahal, wherever you are, hear the testimonies because the testimonies are proofs that the gospel of Jesus Christ is real. That Jesus Christ is alive. That Jesus Christ is God. Ang Diyos ay buhay. Marami kasi nagkalat ng mga ngaral. Ako kung di totoo dito, kahit isang oras ayaw ko dito. I came here way back 1983. I was just first year college at that time in Manila. Grabe ko karelyoso. Sabi ko, pag-graduate ko sa high school, sabi ko, sige, magpapare kami. Usap na kami ng mga classmate ko. Pero hindi naman natupad. Mahal. Salamat din natupad dahil akala ko yung reliyon, yun ang totoo ng araw. Yun pala, hindi pala totoo yan. Yan pala ay gawa ng kaaway para dayain ang mga tao, para dalhin doon sa apoy ng impyerno. Diretsuhan dito, walang tago-tago. Religions are instruments of God to bring people to hell. Yan po ang malinaw sa mga sulatan. Kaya kung ikaw nandun ka pa sa mareliyon, mamaya mababasa natin, it is your time today to get out of religion. Lumayas ka na dyan, wala ka mapapala dyan. Kaligtasan at buhay sa langit, yan ang pinakamahalaga. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Mariliyan ko nga, di ka naman nagbabago. Palamura ka pa din, makasanlibutan ka pa rin ng ginagawa mo. Di ba? Marami ka pa rin bisyo. Lahat ng gawain ng kasalanan, ginagawa mo. Wala yung mariliyon. Mga walang kabuluhan, mariliyon na yan. Kaya, may ebidensya sa Biblia, mayroong patunay, beloved Sister Maureen Dalaw, nagsasabi kanina, dumating dito si kanyang beloved, I forgot the name. Anong pangalan ni beloved Sister Maureen Dalawan? Munta po dito siguro mga 1 year ago o 2 years ago. Grabe po ang sakit, minamahal. Ay, na ginawa namin dito, umawit lamang kami nagpupuri. Lilihans namin, karakadapa, gumaling. Sa unang dalangin nating mga pastor. Umawit lang kami dito. Nagpupuri kami. Paglihas namin, biglang gumaling. Yan ang patunay na kasama natin ang Diyos. Hindi tao nagpapagaling. Ang mahal na Jesus nagpapagaling. At ang Diyos ay nananahan sa totoong iglesia, sa totoong bayan ng Diyos. Kayo naman may sakit. Sino may sakit dito? Balik kayo ng balik. May problema kayo mabigat. Balik kayo ng balik. Isang araw, gagaling kayo. Amen? Mami Cristeta Soto, nandiyan ba? Pinagaling. Wala yata si Mami Soto.
Nung anniversary natin, munta rito, naka-brace na bakal, hindi makatayo. Pagdating dito, pagbautismo, pag-ahon, instantly, pinagaling ng ating malapit. So these are the credentials of the Church of God, of the true preachers of God. Sa pangangaral natin mga pastor, mahal, may ebidensya, yan ang credential ng tunay na mga ngaral. Tunay na iglesia, ang mga tao gagaling sa sakit. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? At saka, hindi ka mananatiling mahirap. Hindi ka mananatiling mahirap. Testimony, Mr. SP Archibald, kanina, di ba? Halos ang tirahan nila, pag umuulan din sa loob. Totoo ang Biblia. Pag nasa katotohanan ka at nasusunod mo ang kalooban ng Diyos, isang araw, lalaya ka sa kahirapan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kailangan na magtinda ng gulay para lamang makakain. Pero ngayon, nagbibilang ng sasakyan. Purihin ang mahal na Panginoon. Amen? Pangako yan ng Diyos sa Biblia. Pangako yan. Kayo nanonood sa mga bahay, naghihirap ka, pumunta ka sa tunay na gawain, isang araw, lalaya ka sa kahirapan. At magmamana ka pa na buhay na wala hanggan. Plus, eternal life in heaven. Kaligtasan sa langit, sa piling ng mahal na Panginoon na walang katapusan. Ayun ang sabi dyan, John 9:31, ang sa Tagalog dyan, God answers not sinners, but if any man be a worshiper of God and do it His will, Him, He heareth. Nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat, kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinapakinggan niya. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Mananamba. Ang sino mang mananamba, sumasamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban. If you are worshiping the Lord, you are doing His will. Pag sinasamba mo ang mahal na Panginoon, ginagawa mo ang kanyang kalooban. Yun ibig sabihin niyan. Kung ginagawa mo ang kanyang kalooban, ikaw ay sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Paano ang pagsamba? Kayo na nanonood sa mga bahay, kayo mga baguhan po. Paano ang pagsamba? Ang pagsamba po ay hindi po pagluhod sa mga Diyos-Diyosan. That is very clear in the Word of God. Pwede ba? Ang lamig, pwede pa kayo yung aircon natin? Pwede. Medyo malamig yung aircon natin, tumatama sa likod. Baka lumala yung ubo ko, pinamahal. Hallelujah. Kindly pakilihis yung ano natin, yung aircon. Purihin ang mahal na Panginoon. Ang pagsamba sa Diyos, pinamahal, sa paano pagsamba? Hindi po nakikita ang pagsamba. Hindi po kaluluhod sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagsamba, umaawit ka sa Diyos, diretso sa langit. Amen? Katulad nung nasa reliyon pa tayo, pagdating natin simbahan, kurus-kurus lang tayo, uwi. Ano na pala natin? Wala. Dito, mahabang oras natin. Bakit? Umpisa pa lang, umaawit na tayo ilang oras. Bakit? Iyon ang kalooban ng Diyos. Di ba? Diyan, sa awit, the book of Psalms, chapter 7, verse 17 and 9, 11. Yung pag-awit sa Malapinon, mahalaga yan. Nako, very important. Sa Biblia, lahat ng tao sa langit, umaawit araw at gabi. Pag hindi ka umawit dito, baka hindi ka makarating doon. Kasi sa langit, the praising and worship never stop. Hindi po tumitigil. Kaya dito, ginagawa na natin, training ground ito.
Kaya habang nandito ka, mag-aral ka, umawit sa Diyos. Yung mga panambahan na tahimik, naku, na hindi kinalugan ng Diyos, mamaya mababasa natin. Yung tahimik, ayun yun, tahimik. Parang kala mo, Biyernes Santo, kala mo may patay. Tahimik. Ang gusto ng Diyos, maingay na pagsamba. Amen? Psalm chapter 7, verse 17. 17? Amen. Dito po sa mga awit, kapitulo 7, may talatang 17. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katwiran at awit na papapuri sa pangalan ng Panginoon sa kataas-taasan. Amen. Tama, awit at aawit ang pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. So this commanded, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang Christians, lahat ng tao sa mundo, pag nagpupuri, minamahal, pagpapalain ka. Sinabi naman ng pastor for how many times, kung lahat daw ng tao sa mundo magsasamba sa katotohanan, wala nang gira, wala nang gulo, lahat mapayapa. Diba? Sa praise the Lord. Bakit magulo ang mundo ngayon? Gira dito, patayan dito, patayan doon, virus. Bakit maraming ganyan? Dahil maraming hindi sumasamba sa Diyos sa katotohanan. Pag lahat aawit sa Diyos, nasa Biblia, lahat aawit diretso sa langit, tunaw lahat ang mga demonyo sa mundo. Hallelujah! Praise the Lord! Ay, mga demonyo, hindi naman napakita yung mga demonyo na may sungay. Gagamit siya ng mga tao. Ayan, dito sa mundo, mga tao na puspos, sinaniba ng masamang espiritu, yan ang nagkakalat ng lagim sa mundo. Hanggang ngayon, yan ang udyok na maggira ang mga tao, pabagsakin ang ekonomiya. These are people in the world who were indwelt by Satan, by the spirits, by the evil spirits, para guluhin ang mga tao. Pero magkamali kayo dito sa iglesia ng Diyos, hindi nyo kaya. Hindi kayo magtatagumpay sa tunay na iglesia ng Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ayon sa kanyang katuwiran at aawit ang pagpupuri sa pangalan ng Panginoon na kataas-taasan. Aawit ang pagpupuri. Hindi nga nakikinig ang mahal na Panginoon sa mga makasalanan, ngunit ang mga sumasamba sa Kanya at ginagawa ang kanyang kalooban, ang siyang pinapakinggan. Napakadali, very simple. You just sing to the Lord. Dapat mahaba ang iyong pagpupuri. May problema ka, may malubha kang karamdaman, magpuri ka ng mahaba, 5 oras. Magugulat ka, tutugon ng Diyos, gagaling ang iyong sakit. Proven beyond the shadow of doubt. Sabi natin mga pastor, kung mayroong super typhoon darating, sabihin nyo sa akin, 5 hours prior to the landfall of the typhoon, bago maragasa sa lupa ang bagyo, sabi ng mga pastor, sabihin nyo sa akin, 5 oras before. Pag mayroon darating na super typhoon. Bakit anong ginagawa ng pastor? Pag may parating na mga banta ng typhoon o kahit anong klaseng kalamidad, ang gagawin ng pastor, magpupuri mo na yan. 4 hours, 5 hours, 7 hours. After na magpuri mo na mahaba, you rebuke any kind of typhoons, any kind of virus, any kind of calamity. You rebuke in the name of Jesus. Lahat po yan, titigil sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Pinakitaan na tayo. It is now our time to obey and to do whatever our beloved parents of the Lord teach us. Anong tinuro sa atin? Isa buhay natin. Maniwala ka, pagpapalain ka, malutas ang problema mo, maging maligaya ka.
Lalaya ka sa lahat ng umalipin sa iyo ng mga problema, karamdaman. Lalaya ka dyan. Si David po minamahal. We know King David. Si David bata pa. Hanggang sa siya naging hari. Hanggang sa tumanda. Hindi pa siya tumitigil sa pagpupuri sa Diyos na buhay. Ano nangyari? Kahit nagkasala siya, pinatawad siya ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ang bigat na kasalanan ni David. It could cost his life. Dapat mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Dahil mabigat na kasalanan niya. Murder and adultery. Pagpatay at pangangalunya ang kasalanan ni David. Sa Biblia, yan po ay kasalanan na ikaw mamatay. Dapat patay si David. But, ngunit dahil siya nagpupuri na mahaba 7 times a day, pinatawad siya ng Diyos. Purihin ang ating manapero. Amen? Hindi na bago ang tingin ng Diyos sa kanya. Kinalimutan ng Diyos ang kanyang kasalanan because David praises God 7 times a day. Karamihan sa mga bunga ng ating mga pagkukulang, karamihan dyan, minsan mga problema na mabigat, minsan mga sakit. But when you praise the Lord, for hours, oras ang binibilang mo, sigurado yan, patatawarin ka ng ating mahal na Panginoon. Yan po ay para sa mga Christians. Sa mga baguhan, pagdalo mo, kahit kayo nanood sa mga bahay, the moment you believe the gospel and you follow the prayer of the acceptance of our Lord Jesus Christ, ura mismo, patatawarin ka. Pero pag dati ka ng Kristiyano, na nahulog ka sa kasalanan, you have to praise the Lord for hours sa bibilangin, patatawarin ka at pagagalingin ka ng Diyos na buhay. Amen? Kahit anong klaseng problema, kahirapan, kaya yan, lalaya ka dyan, magpuri ka, 3 hours, 4 hours, 5 hours, 7 hours, sigurado yan, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Hindi ako may sabi niyan. Sinabi yan ng banal na kasulatan. At yan ay pinapangaral natin, mga pastor. Paulit-ulit, nung araw, lagi pinapangaral yan. Lagi kang magpuri sa bahay mo. Magiging magaan ang buhay mo. Mga sakit mo gagaling. And totoo yan, dahil nakasulat yan sa banal na kasulatan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Maingay ang paglilingkod sa Malapinoon. Ang daming religion sa Biblia. Ang daming religion sa mundo. Nakasulat sa Biblia. Sa Biblia, hindi nga lang direkta sinabi, pero ang tinutukoy ay religion. Bago tayo pumunta doon, dito muna tayo sa the book of Revelation chapter 17 verse 1 up to 9. Nandiyan po pati mga religion na ang dami sa mundo. Nandiyan. Hindi lang direct sinabi, pero yan ang lumalabas. The book of Revelation chapter 17 verses 1 up to 9. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanatang 17, versikulo 1 hanggang 9. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin, na nagsasabi, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang pinakaiaperan ng mga hari sa lupa, at ang mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga Dakilang Babilonia, ina ng patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. At nang aking makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggigilalas. At sinabi sa akin ng anghel, bakit ka nanggigilalas? Sasabihin ko sa iyo ang hiwaga ng babae at ng hayop na sinasakyan niya na may 7 ulo at 10 sungay. At ang hayop na nakita mo ay naging siya at wala na at malapit na nang umahon sa kalaliman at patungo sa kapahamakan.
at silang mga nananahan sa lupa ay manggigilalas na ang kanilang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay nang itatag ang sanlibutan. Pagkakita nila sa hayop kung paano naging siya at wala na at darating. 9. Narito ang pag-iisip na may karunungan, ang 7 ulo ay 7 bundok na kinauupuan ng babae. Amen. Palakpakan natin mga Pinoon. Yung 7 ulo ay 7 bundok na kinuupo ng babae. Ang tinutukoy dyan sa binasa natin, walang iba kundi yung hayop, the Antichrist. Ang Antichrist, marami po yan sakop. Politics, religion, lahat yan. Sakop niya, yung Antichrist, the beast na tinutukoy. At yung hayop daw nito, Antikristo, doon daw nakatira sa 7 bundok. Yan po yung tinutukoy dyan. Hindi natin masyado expound dahil masyado mahaba yan. The beast na nandito na ngayon, na mahal, yung system na yan na grabe ang network all over the world. Pati economy, hawak nila sa buong mundo. Yan po yung beast. System yan, system. Hindi lang lamang isang tao yan. Mayroong pinaka-leader isang tao yung hayop. Leader ito ng hayop na yan, lalabas yan. Pero maraming galamay yan. Halos lahat ng mga sindikato sa mundo, galamay niyan. Drugs, lahat yan. Bangko, mga galamay. Pag hindi ka susunod sa gusto nila, you will be killed. Kahit presidente ka pa. Pagkakialaman nila buong mundo. Di ba? Kahit yung Pilipinas yan, pinapakaalaman eh. Di ba? Galit na galit na si Presidente Duterte. Pinapakialaman yung bansa natin. Bakit daw mga human rights dito? Bakit marami kinalalabag? Kunwari lang yan. Sila yan. Diyan sa Europe, yan natawag na EU, the European Union, o EEC yan before. The European Economic Community. 10 bansa yan na malalakas. Pakikialaman nila, yun ang sumusuport sa hayop sa Biblia. Support sa the beast, the Antichrist. Pakialaman lang buong mundo. O pag hindi kayo sumunod sa amin, ganito gagawin namin. Ganun sila manakot. Pag nasinda ka, tatakutin ka. At lahat ng mga presidente lumuluhod, takot sa kanila. Pero, ang Iglesia ng Diyos, hindi kaya. Because Jesus is greater than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya mga pastor, sinusulatan mga presidente sa buong mundo eh. Lumapit kayo, invite nyo ako, sabi ng mga pastor. Kasi lahat ng presidente, sunod-sunuran eh. Tatakutin ka eh. Eh sa atin, pinamamasukan dito, pinangimasukan lahat. Marami silang kalamay kahit sa bansa. Yan po yung peace, yan po yung system. Politics, religion, lahat yan. Hawak nila. Lahat ng mga kasamaan, sila lamay, anong mga pasugalan, mga drugs, sila lahat. Sino na sa likod? Bakit nila ginagawa yan? Si Satanas mismo, sabi ng Biblia. Kaya, sabi ng mga mahal Pinon, lumabas ka dyan, kayo mga tao sa mundo. Kung gusto mo maligtas, lumabas ka dyan sa system. Believe the gospel of Jesus Christ, the power of God unto salvation. Ayan, no? Paano din tayo sa 2, ano sabi dyan? Sa 1. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na nagsalita sa akin na nagsasabi, pumarito ka, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa bantog na patutot na nakaupo sa maraming tubig. Bantog na patutot. Kilala sa buong mundo. Ano yan? The religious system all over the world. Pinakamalaking reliyon sa mundo. Sakop lahat. Akala nyo reliyon lang yan? Pati politics, lahat. Pati economy, pati pera, hawak nila. Pati kayamanan. Ganon sila katindi. Ayan, ang tawag sa kanya, patutot, nakaupo sa maraming tubig. At verse 2, ang sabi dyan? Pakibilis. So, sa 2. Na siyang pinakaapiran ng mga hari sa lupa. Pinakiapiran ng mga hari sa lupa.
Ano yung sabihin pinakaapiran? Ang tawag dyan, spiritual fornication. Lahat ng mga hari, imbis na sa Diyos, tumawag sa Kanya. Tumatawag, lumuluhod ang mga hari. Amen? Amen? So praise the Lord! Yan ang ibig sabihin niyan. Na siya pinakaapiran ng mga hari sa lupa. The kings of the earth have committed fornication. Bakit? Imbis na sa Diyos magtiwala, dito sa Antichrist sila lumuhod. Pag pumunta sila doon, lahat sila luluhod. Hahalik sa sing-sing. Diba? Dayang-daya. At matatalino mga hari na yan, mga presidente, mga brilliant mga tao yan, pero lahat sila dinaya ng Satanas through the Antichrist. Salamat sa Diyos, mayroong totoong nangaral sa atin, mga pastor. Tayo'y nabuksan ang ating kaisipan sa katotohanan. Sabi ng Biblia, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. At malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan, siyang magpapalaya sa iyo. Kaya huwag ka talaga matakot. Sabihin mo ang katotohanan. Pag nangaral ka ng salita ng Diyos, sabihin mo lahat. Ayaw ng malapino na takot. Ayaw ng mga duwag. Gusto sabihin mo para maraming tao maligtas at magmana na buhay na walang hanggan. At ang mga mananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. 3. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Di ba pwede bilisan yan? At ako'y kanyang dinalang na sa espiritu sa isang lugar at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula na puno ng mga pangalang pamumusong na may 7 ulo at 10 sungay. Babae, yung tinutukoy na babae yan, wala iba kundi yung church. O, doon mo na. Nasobrahan na ng bilis. Doon mo na. Sa 3 muna, di pa tayo tapos doon. Nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula. Babae, that is the church, the universal church today. Nakasakay sa isang hayop na pula. Magkakasabay sila. Yung hayop pala iba kundi yung beast, yung Antichrist, na ang kanyang kapangyarihan galing mismo, an authority ay galing mismo kay Satan. Yan ang sa Biblia. Na puno ng mga pangalang pamumusong, puro sinungaling ang kanilang turo. Bino ba mga tao? Kaya tayo, nadamay na tayo dyan. Pinaluhod tayo sa mga Diyos-Diyusan, mga ribulto, pinaluhod tayo. Hindi ba natin nagbago? Yan po, isa yan sa mga style nila. Mahal, pasusundin ka sa mali. Pero pag pinili ka ng Diyos, isang araw, maniniwala ka sa katotohanan. Ayan, may 7 ulo at 10 sungay. Kanina binasa natin, yung 7 ulo ay 7 bundok. Where the woman sits, sabi na binasa kanina, the 7 hills are 7 mountains where the woman sits. Kung ang 7 bundok daw ay 7 ulo ay 7 bundok na kung saan babae nakopo. Ano yung 7 bundok sa Biblia? Vatican City is the city of 7 hills. Yan sa history yan. Vatican City, binuldoser yan. 7 bundok yan. Binuldoser, tinayo yan ang Vatican City. That is the city of 7 hills. Wala nang diretsuhan salita yan. Yung Vatican na yan, yan tinutukoy sa Biblia, yan po number 1 demonyo na ginamit ni Satanas sa mundo para dayain ang mga tao, para mapunta sa impyerno. Pero pinagpala ka, the gospel is the power of God unto salvation. At ang reliyon na yan ay nanganak na maraming reliyon. Ito sasabihin natin mamaya. Tuloy-tuloy ang basa. 9. 7 ulo at 10 sungay. Yung 10 sungay ay 10 bansa. Ano yung 10 bansa? The EU ngayon. EU, the European Union. Formerly, European Economic Community. Belgium, Germany, Italy, Switzerland, Luxembourg, Germany. 10 yan. Malalaking bansa yan. Yan po yung sumusuport sa Antichrist. At sila nagdidikta. Kasama yung mga elite people, mga globalists, kasama yan.
Sinong sinasamba nila? Satanas, mga satanism lahat yan. Mahal. Kaya, pag hindi ka totoong Kristiyano, hindi mo sila kaya. Pero pag totoong Kristiyano ka, hindi nila kaya. Bakit? Mas makabarin ang Diyos natin kaysa sa kanila, sa Diyos nila. Hallelujah! Lahat pakikialaman nila. Ang daming problema nila, pero papasok sila kahit sa Pilipinas. Oh, human rights, human rights, human rights. Maraming mga tao dito, mayroon nakaupo dito, kasapat din nila. Dindayagan nila ng tao. Lahat dadayain nila. Pero, salamat sa mga Panginoon, sabi ng Biblia, at malalaman mga katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Isang araw, they will be implementing the mark of the beast. Isang araw, yan po, yung system na yan. The beast system. Hawak nila, buong mundo. Isang araw, you cannot travel anymore, you cannot buy anymore, hindi ka na pwede bumili, hindi ka na pwede mag-travel, hindi ka na pwede mag-negosyo pag wala kang tatak ng hayop. And that is happening today. Amen? Pwede yan lumala ng lumala. Unless na, sabi naman, kung ang decree mga pastor, hindi mo na mangyari madili, pwede yun. Masalamat tayo kung madili. Dahil marami pa tayong gagawin dito sa mundo. Palapakan natin, mga Panginoon. Amen? Isa lang ang pwede pumigil sa kanila o ma-delay o ma-stop yung ginagawa nilang kasamaan ngayon sa mundo. Isa lang ang pwede pumigil. Sino? Ang tunay na man of God sa katauhan ng ating mga pastor. Hindi sa pagtaas ng tao yan. Totoo yan. Sa Biblia, napakalinaw. Ang man of God, kaya lahat ng bagay. Sa kanyang prayer, kaya pigilin ang lahat. Kaya kung mapigil man ito ngayon na nangyayari, na papunta na sa markahan ng hayop, ibig sabihin, dinecree na man of God na hindi mo na mangyari. Pwede yun. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Pero kung tuloy-tuloy na yan, mas mabuti para sa atin, tayo isasalubong na sa ating mahal na Panginoon. 7 ulo, 7 bundok, 10 sungay, the 10 nations, the European Union, the 10 nations. Akala mo, mga disente mga tao na yan, mga bilyonaryo yan. Mga mayaman na bansa, akala mo mga disente, yung pala mga satanas yan. Eh, pinagpala ka, you have the Spirit of Jesus Christ. You can know. Alam mo, sino ang totoo at sino ang hindi. Hallelujah! Praise the Lord! Verse 4. Matutulog yata yung ano natin dyan. At nararamtaman ang babae ng kulay ube at pula at nahiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perla. Ang tinutukoy yan ng babae, yung church. The false church, the false religion. Yung reliyon na peke. Peke, akala mo ang babae Akala mo babanal, haba ng damit, may taklob pa sa ulo eh. Yung mga nangangaral, yung pala, mga mandaraya. Diritsahan tayo ha. Diritsahan tayo, walang tago-tago. Nasa huling panahon na tayo. Sabihin mo lahat ang totoo para hindi ka singilin ng Diyos. Amen? Ayan, yung babae, yung church daw, nahiyasan, bisabihin, napakayaman. Tama. Ang yaman ng reliyon niya, napakayaman. Hawak niya. Lahat mga bangko sa mundo, hawak nila. At nasa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklang-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. 5. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalang hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga patotot at ng mga kasuklang-suklang sa lupa. Ang tinutukoy dyan, ina, yung reliyon ngayon na nandito sa mundo na pinakamalaki, ngayon, the religious system, inaraw siya ng mga patutot. Ibig sabihin, he is the mother of all religions in the world. Siya ang pinaka-ina ng mga reliyon. Lahat yan. Methodist, Baptist, Episcopalian, lahat yan. Aglipay, lahat ng religion ng mundo. Lahat yan. Hawak nila lahat. Akala mo, Diyos na tinuturo, pero sorry to tell you,
But you're one of the members of these churches in the world, Seventh Adventists, Mormons, lahat yan. Hawak nila lahat. Puro, kunwari, Bible din, pero may halong mali. Hindi tuturo lahat. Kaya, dito, ang Jesus Miracle Crusade, hindi po religion. Ito ay pangangaral ng purong ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Pasensyahan tayo. We are in the end times. Hindi na pwede itago-tago katotohanan. Lahat ng reliyon sa mundo, hawak ng Mother Church, the first religions in Vatican, hawak lahat. Daya lahat. Kung gusto maligtas, lumabas ka dyan. Believe the gospel with signs and wonders. May miracles, may milagro, mababago ka at pagpapalain ka ng Diyos. Mababago ang iyong pagkatao. Di ba? May problema ka, may sakit ka. Alipin ka ng reliyon, pumunta ka dito, bautismo ka, pag-ahon mo, magaling ka na sa iyong sakit. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Lahat ng religion sa mundo, hawak nila. Sino lang hindi hawak? Yung apostolic doctrine. Katulad natin. Hindi lang naman tayo, marami apostolic doctrine. Pag sinabi apostolic doctrine, ang tinuturo ay turo ng apostol na ang Diyos ay isa lang. Wala nang iba kundi si Jesus Christ. Yan sa Biblia. Malalaman mo kung sino yung mga anak ng iglesia na yan, ng simbahan na yan, yung peke, malalaman mo kasi ang turo nila, tatlo ang Diyos o tatlo ang persona ng Diyos. May iba daw yung Diyos Ama, iba daw yung Diyos Anak, iba yung Diyos Espiritu. Wala sa Biblia yan. Read the Word of God. Sa Biblia, isa lang ang Diyos, ang Ama. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? There's only but one God, the Father. Isa lang ang Diyos, ang Ama. Anong pangalan ng Ama? John 9:45 o 5:45. Ang pangalan ng Ama ay Jesus Christ. Isaiah chapter 9 verse 6, ang pangalan ng Ama ay Jesus Christ. Colossians chapter 2 verse 9, ang pangalan ng Ama, Jesus Christ. Revelation chapter 1 verse 8, ang pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, na Ama ng lahat, is Jesus Christ. Kung basahin lang lahat natin, abutin tayo ng gabi rito. You read it for yourself. There are hundreds of scriptures that prove that Jesus Christ is the only one true God. Hallelujah! Praise the Lord! E malalaman mo nga false ang kanilang, false mga religion yan, mga mandaraya ng religion, malalaman mo sino sila. Ang turo nila, mayroong iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo. Ako rin, ganyan akong paniwala ko noon eh. Akala ko iba yung Ama, iba yung Anak, iba Espiritu. Nung binasa ko Biblia, tinuro mga pastor, yung Ama pala, yung Anak, at saka Espiritu, si Jesus Christ pala yan. Palakpakan natin, mga Panginoon. Pag ganyan paniniwala mo, nakakatakot ka. Sinabi mo na, pastor, hindi ka maniligtas. If you believe that there is 3 gods or 3 persons and 1 God, hindi ka maniligtas. Maniwala ka na tatlong persona ng Diyos. Sa Biblia, isa lang ang nakaupo sa trono. Isa lang ang trono sa langit at isa lang ang nakaupo. Sinabi mong tatlo, magagawan sila sa trono. Di ba? Turo yan lang, mga mandaraya, na tatlo ang persona. These are the teachings of the deceivers and the Antichrist. Revelation chapter 4, verse 2. There's only one throne in heaven and one sat on the throne. Isa lang ang trono sa langit at isa lang ang nakaupo doon. Bakit pinapangaral mo iba Ama, iba Anak, iba Espiritu? That is false teaching. That is the teaching of the Antichrist. Revelation chapter 4, verse 2. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 4, ang talata po ay 2. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Pagdakay napasa espiritu ako at narito, may isang luklukang nakalagay sa langit.
At sa ibabaw ng luklukan ay may isang nakaupo. Malapakan natin, malapakan. Hallelujah! Si John the Apostle, John the Beloved, dinala ng Diyos sa langit. Pinakita ng ang kanyang spirit, inakit sa langit para makita niya kung ilan ang Diyos. At nakita niya, may isang trono sa langit at isa lang na nakaupo. Pag sinabi mong tatlo ang iba yung anak, iba spirito, ay wala sa Biblia yan. That is false teaching. Isa lang ang trono, ano naman, isang trono, tatlo upo. Pag isang trono, isa rin ang upo. Isang Diyos, isa lang ang trono, isa ang upo. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? You cannot read in the Bible that the Father, the Son, and the Spirit are distinct persons. Hindi mo mababasa yan na ang Ama, Anak, Espiritu Santo ay magkakahiwalay. Although may mga talata dyan na akala mo ay tatlo ang Diyos. Kasi nga, ang Diyos na sa langit, na matimahapay nun, nagkatawan tao. Yung kanyang katawan na nakita ng mga apostol ng araw, ang tawag sa katawan, ang tawag sa body, ay anak ng Diyos. Yan po sa Biblia. The manifestation of God in the flesh was called the Son of God. Kasi sa Biblia may Son of God. Yung tao, napagod, kumain, nagutom, namatay ang ating Kristo bilang tao. Pero bilang Diyos, siya hindi namatay. Bilang Diyos, binuhay niya ang kanyang sarili. Nakasulat sa Biblia. Huwag mo sasabihin na iba yung anak, iba yung Espiritu Santo. That is the teaching of the Antichrist. Pag ganyan ang paniwala mo, lumayas ka dyan. Hindi ka maliligtas dyan. Salamat, nandito ang mensahero, ating mga pastor. Walang takot, pinangaral sa buong mundo ang katotohanan para marami magmamana ng buhay na walang hanggan. Isang luklukan, isang trono, at may isang nakaupo. That is the throne of God in heaven. There's only one throne and one sat on the throne. Pinagpala tayo. Kaya nga ang Diyos kumikilos sa atin eh. Kaya nga gumagaling tayo, kaya nga naramdaman natin presensya ng Diyos. Bakit? Totoo ang ating doctrine. The apostolic doctrine. Pinagpala kayo, minamahal. Although may mga pagsubok tayo dito, pero maraming pagpapala ang naghihintay sa iyo. Plus, buhay na walang kaya. Last verse, kindly mga wit natin, kindly prepare. The book of Psalms chapter 30, verse 5. Awit 35. Uling talata na yun na mahal. Yung mga singers natin. Please come Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 30, may talatang 5. Sapagkat ang kanyang galit ay sandali lamang, ang kanyang paglingap ay habang buhay, pag-iyak ay magtatagal na magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa kainumagahan. Manakpakan natin, Panginoon. Amen. Pag-iyak ay magtatagal sa magdamag, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa kinaumagahan. Marahil may problema iba sa inyo. Marahil ang bigat ng naranasan sa buhay mo. You pray to the Lord. You praise the Lord, you cry to the Lord, even the whole night. Sa Biblia, si David ginagawa yan. Sabi ni David, ang unang ko nababasa na aking mga luha. Because he was praying and crying to the Lord. But in the morning, the answer of God comes. Palakpakan natin, Panginoon. Kinamagahan, andyan po ang katugunan natin, Panginoon. Kaya pinagpala ka, nandito ka sa tunay na gawain. Tanggapin mo, Panginoon, anong klaseng problema mo. You receive the baptism in Jesus' name, then you will receive salvation and healing and solution to your problems. Pag Kristiyano, may pagsubok yan. Hindi pwede wala. Pero, ang pag-iyak ay nagtatagal lamang sa magdamag. Pag nagsisumamo ka, kahit ilang oras na sumako sa magdamag, paggising mo sa umaga, lutas ang problema. Proven yan. Proven. Proven. Proven naman na pastor na kami na kahit papano matuto, proven yan. Dumaan kami na maraming problema. What we cry and praise the Lord the whole night and in the morning,
comes the solution and the joy of the Holy Spirit. Hallelujah! Palapakan natin mga Panginoon. Habang tayo mawit, mga baguhan, lumapit kayo. Pag-iyak, magtatagal sa magdamag. Habang inawit natin ang awiting ito, tayo po'y magsisisi sa ating mga pagkukulang. Father Jesus loves us so much at the time. Eh, nanonood sa mga television, sa inyong mga bahay. Kahit sino ka pa, kahit antikristo ka, Jesus loves you. Lahat ng tao, mahal ang mahal Panginoon. Kahit sino ka, nadaya ka lamang. You're just a victim of the deceit of the Antichrist, or you're just a victim of Satan. Kahit sino pa ang, kahit satanism ka pa, God loves you. Kaya ka, lumaya dyan, if you believe the gospel of Jesus Christ. Kahit sino mahal ang mahal Panginoon, kahit gaano mo kasama, pag lumapit ka, patatawarin ka ng ating mahal Panginoon. Sisi tayo na mahal habang inawit awitin ko. Mga datihan, mga kapatiran, sisisi tayo para panalangin natin mamaya. Nandiyan ang katugunan ng ating mahal na Panginoon. Pergi
Yes, hallelujah, hallelujah. Pag-iyak ay magtatagal ng magmahal. Ngunit kailan kay dumarating? Kailan kay dumarating? Ngunit kailan kay dumarating? Sa umaga. Mahal, pauti mo lang yun. Ang chorus na lang, kayo mga singers. Ang chorus na tumawag ka, ako isasagot sa'yo. Tumawag muna tayo sa awiting ito. Kayo, balik mo na ngayon. Mga singers natin. Tumawag ka at ako isasagot sa'yo. Tayo lahat manalangin ito sa kamay habang ilawat at awiting ito. Para mga panalangin natin, lahat makarating. Minsan ay dumarating Ang mga pagsubok sa buhay mo. na para pa nangailangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ako kung ano ang iyong gawin. Tapos natin mga kamahal na mahal. Lahat po tayo, nasa likod din na mahal. Makapag-isa po kayo lahat. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Yes, hallelujah. Mga pagsubok sa'yo'y dumaan na. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nanditiba si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo makakita. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Bakit minsan kay halina at inulumot sa Panginoon sa oras na tayo'y sayala? Hallelujah, hallelujah. Magsisisi tayo lahat na mahal. Hallelujah, hallelujah. Kagipitan sa buhay. Yes, hallelujah, hallelujah. Saka ka palang katawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nanditiba si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka. Magkapag-isa tayo na mahal. Ako'y sasagot Lahat po tayo magkapag-isa. Hallelujah, hallelujah. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon.
Palakpakan natin ating mga Panginoon. Hallelujah. Jesus. Walang imposible sa ating mga Panginoon. Basta nagsusumamo ka, nagsusumikap ka, walang imposible sa ating mga Panginoon. Hallelujah! Jesus. Walang imposible sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sa mga baguhan, ngayon lang nakadalo, tanggapin mo, mahal na Panginoon. Ibilang sila na baligtas habang ang mga datihan ay nakatuho ng isipan sa ating mahal na Panginoon. Magsusumamo para ang habag ng Diyos ay dumaloy sa inyo sa hapong ito bago tayo maghiwa-hiwalay. Mga baguhan, gusto niyo maligtas sa apoy ng impyerno, maligtas sa mga karamdaman at kamatayan na nangyayari sa mundo. Isa lang gagawin ninyo, maniwala kayo sa gospel ng ating malapin. Ebanghelyo nating malapin Jesus. Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos sa langit, nagkatawang tao, ating malapin Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at muling nabuhay para sa ating lahat. Yan pong Ebanghelyo. Apat na reglamento ng kaligtasan: paniniwala, panampalataya sa Ebanghelyo. Ikalawa, pagsisisi. Ang pagsisisi ay paghiwalay sa kasalanan. Ikaapat, pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ikatatlo, ikaapat, pagtanggap ng banal na Espiritu. Mayroon tayong tubig dyan mamaya. Mga baguhan, may sakit kayo, bautismo kayo mamaya. Pag-ahon nyo, magaling na kayo sa inyong sakit. Sigurado yan, 100%. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sundin nyo ang panalangin ito galing sa puso ninyo, minamahal. Yung taos sa puso talaga, dakila nga sa langit. Sa matamis na pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay naniniwala sa Ebanghelyo. Na ikaw nga ang Diyos ng katawang tao, namatay, nilibing at nabuhay para sa akin. Na yung banal na dugo na umagos sa krus ay nabuhos para hugasan aking kasalanan. Mahal na Jesus, patawarin niya pa ako sa lahat na nagawa kong kasalanan mula pa na ako'y isilang hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sa ampun na aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samutalangin. Amen and amen and amen. Opo, dakila nga masalangit sa matamis na pangalan na aming malapin Jesus. Sa unang dalangin namin ginagalang na pastor at tumanggap sa inyo sa hapong ito. Patawarin niyo po ang mga kasalanan. Isulat mo ang mga pangalan nila sa aklat ng buhay. Yun yung silang tunay na Kristiyano, Kristiyano sa puso sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samutalangin. Amen and amen. Lahat na may sakit, ilagay yung kamay sa ulo. Anong klaseng sakit yan? Nalangin tayo. Kaya pagalingin natin, mahal na Panginoon. Wala kayong sakit, itaas ang dalawang kamay. Kung may sakit, ilagay ang isang kamay sa ulo, isang kamay doon sa parte ng katawan, ng doon ang iyong sakit. Manalangin tayo lahat. Opo, dakila nga masalangin sa mata sa pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin namin ginagalang, mahal na Pastor, lahat na may sakit sa araw nito, ikaw pang magpagaling. Lahat na nandito, mga kapatid, sa mga baguhan, 10 na nood sa kailang mga bahay. Pagaling lahat na may sakit nila. Cancer, leukemia, psoriasis, diabetes, COVID, ikaw magpagaling. Walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos maparihan. Pagaling mo sila sa pangalan ni Jesus, lutas yung mga problema, kahirapan, lumayas ka sa anak ng Diyos. In Jesus' name. Heal the sickness, diseases, solve the problems, Lord God. In Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Daming sinasaway, lahat ng gawa ng kaaway, di mo yun ng cancer, leukemia, diabetes, COVID, inutusan ka namin, lumayas ka ngayon din sa pangalan ni Jesus. Di mo sa sickness, kasaw,
Be healed in Jesus' name. Be healed. Problem be solved in Jesus' name. In the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Naniwala ba kayo magaling na kayo? Taas ang kamay. Pinagpala lang ito sa kamay. Lahat ang naniwala, tinanggap na ninyo. Taas ang lumigaw tayo tatubig sa Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabalik muna kayo sa iyong mga upuan. Kung di pa kayo lubusan gumaling, pabautismo kayo mamaya. Pag-ahon ninyo, matanggap ninyo ang kompletong kagalingan at kalutasan na yung mga problema sa mga baguhan. Purihan natin mga Pinoy, minamahal. At bago po tayo dumako sa ating mga announcement, mayroon po tayong special offering. Minamahal, hindi naman po yung pilitan. Yan po ay para sa ating bayaran pa. Mayroon pa tayong natitirang bayaran sa ating air conditioners, minamahal. At yan po ay tulong-tulungan natin. At pag hindi ka nagbigay sa tao, kundi para sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, it is more blessed to give than to receive. Amen? Ang susi ng pagpapala ay magkaloob ka sa gawain ng Panginoon. Nagkaloob na kayo kanina yung tithes and offering. Ito po, special offering para po mabayaran natin yung aircon natin na panghuli nating babayaran. Pinoy. Beloved Brother Romy Villamor, tawagan natin para sa prayer sa ating special offering. Meron po tayong ma-offering kung umiikot dyan, yun na mahal. Hindi po yan pilitan. Yan po, kung may extra kayo, sacrifice na pagbibigay, lalo kayong pagpapalain ng ating mahal na Panginoon Jesus. Hello. God bless you po, beloved Opi. Tayo po ay manalangin sa special offering. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin ng iyong nilangisan, aming beloved evangelist, Will Estrada Almeida, mahal Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo po, Diyos, hallelujah, ang bawat magbibigay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. The blesser of blessings, Lord, you are the keeper of all keys. Lord, you are Jehovah.
God bless you, minamahal. Pagpalain kayo lahat ng lubusan ng ating pinakamalapit Jesus. Ang ating panambahan, tuloy-tuloy po tayo dito every Sunday, 9 a.m. hanggang 3 p.m. o 4. And Wednesday, Merkules, 1:00 hanggang 5:00. Ating overnight prayer, 10:00 hanggang 4:00 ng madaling araw. Minamahal, ganyan po ang panambahan ng totoong gawain Malapinon. Medyo mahaba, pero sigurado ka naman sa kaligtasan. Amen? So sabi natin mga pastor, kung walang mabigat na dahilan, huwag po tayo ma-absent. Dahil babalik ang Malapinon habang nagkakatipon tayo. Amen? Amen, sir, praise the Lord. Habang nagkakatipon, minamahal. Ang paglilingkod, laging sa pananampalataya. May problema, may naramdaman, wala. Minamahal, patuloy na maglingkod. Dahil tayo nabubuhay sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoon Jesus. Amen. Hindi sa pakiramdam, kundi sa pananampalataya. Amen? At alam naman natin na talagang napakalapit na magbalik natin mahal na Panginoon. Nandiyan na po lahat ang tanda. Kaya minamahal, patuloy po tayo na dumalo sa ating mga panambahan. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus. At meron po, sa Sunday po ay birthday na ating mahal na pastor, celebration. Kaya dito pa rin ba ang ating panambahan? Lahat? Dito ba? Sa Reformation. Dito po. Ngayon, kasama po natin at mga kapatiran from San Ildefonso and Gandaba. Then this coming Sunday, na mahal, birthday po nating mahal na pastor, sa beloved Minister Pogs. Kaya dito pa rin po ating pagkakatipon. Naniwala ko na mayroong malaking revival sa ating panambahan sa darating na linggo. So, nagdalahan natin mga pastor. Amen? Diba? So, praise the Lord. Marirevive kayo, inamahal, dahil birthday natin mga pastor, beloved, only son, ating mga pastor, beloved Willie James, beloved Pogs, Almeda. Kaya, huwag na huwag kayo ma-upset, inamahal, dahil malaking revival ang mayayari sa darating na gawain natin sa linggo. Mahal, mapupuspos tayo ng Banal Espiritu, minsan pa at higit pa. Dahil yan po ay special na araw sa taong ginamit ng Diyos para makarinig tayo ng Ebanghelyo ng katotohanan. Amen? Mayroon pong practice ang ating beloved mimers right after ng ating closing prayer. Mga mimers, para sa linggo, huwag muna kayo alis. Meron kayong practice. Yeah. Naulit ko naman, sa linggo, dito po tayo lahat. Lahat ng mga outreach natin, ang mga Bible study natin, dito po muna tayo lahat. At mga outreach church natin ay dito po lahat this coming Sunday. Puri naman ang Pinoon. At tayo dumako na sa ating pansamantalang paghiwalay. Puri natin naman ang Pinoon. Brother, Brother Ninyo Maso, tawagan natin sa ating closing prayer. Tayo po ay tumayo namin na mahal sa ating pansamantalang paghiwalay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved Lord and preacher. Hallelujah. Tayo manalangin. O dakila na pagpala, Ama namin nasa kalangitan sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa aming dakilama. Salamat po sa paglangis niyo po sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain, mula sa mga papuring awitin, malumait, masiglang awitin, dakilang Diyos. Maging sa mga awitin ng mga awit, dakilang mana, naging silbing pagpapala, dakilang Diyos at kalakasan. Kung paano po nabuksan ang kalangitan, Lord God, at ibinuhos niyo po mga pagpapala sa pamagitan ng mga awitin, dakilang Diyos. Salamat din po, Mas, sa mga nasibigay, na kung saan ito po ang naging daan upang ang pagpapala na nagmumula sa iyo ay aming pong masaganang makamtan, dakilang Diyos. Salamat po maging sa iyong mga salita, dakilang Diyos, na ipinahayag ng iyong banal, ng iyong lingkod, mahal Panginoon. Kayong patuloy na magpala, dakilang Diyos, at patuloy niyo pong palaguin niyo po sa aming mga puso at isipan ang iyong mga salita, dakilang Ama, upang maisapamuhay po namin kung ano po ang iyong nais, ang iyong po ang iyong kalooban. At gabayan niyo rin po kami, Ama, sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Dalangin po namin, dakilang Diyos, ang iyong mapagpalang kamay, ang patuloy na gumabay, patuloy na mag-ingat sa bawat isa, dakilang Diyos. Kung paano niyo po kami hinatid o dinala dito sa lugar ng iyong banal na gawain, dalihin niyo rin po kami, Ama, sa aming tahanan, sa aming pag-uwi na may kagalak at kasiyahan. Puspusin niyo po, Ama, ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless you, minamahal. We love you so much. Father Jesus.